Ngayon, formal nang isinumite ni Donald Trump ang pasunduan sa Civil Nuclear Cooperation kasama ang Saudi Arabia sa Kongreso. Iniulat ng Reuters ng US, iginit ng Pangulo na uusad lamang ang kasunduan kung sasali ang Riyadh sa Abraham Accords at magtatatag ng formal na diplomatikong relasyon sa Jerusalem. Nilagdaa ang kasunduan noong huling bahagi ng nakaraang buwan. Inaasahang mabubukas ito ng malaking oportunidad para sa mga kumpanya Amerikano habang pinapaunlad ng Saudi Arabia ang kanilang civil nuclear energy sector. Kaya para sa karagdagang reaksyon, ikinagagalak naming tanggapin si Ambassador Mark Sievers, dating US Ambassador sa Sultanate of Oman, na sumasama sa ating ngayon mula Abu Dhabi. Ambassador, magandang makita ka. Mag-aanim na taon na mula nang pumirma ang UAE at Israel sa makasaysayang Abraham Accords na iyon. Sa ngayon, habang hinihintay natin kung ano ang mangyayari sa Kongreso tungkol sa kasunduan sa Civil Nuclear Cooperation, sa tingin mo ba mas nagiging posible na talaga ang normalisasyon sa pagitan ng Riyadh at Jerusalem? Mahirap talagang sabihin sa ngayon at sa tingin ko ay nakadepende ito sa mangyayari sa digmaang kinasasangkutan ng Iran sa mga susunod na buwan. Hindi pa tapos ang digmaan. Nakikita natin itong nakaraang linggo, ang pinaigting na pagpapatupad ng economic pressure sa buong mundo, sinusubukang putuli ng lahat ng pinagmumulan ng pondo para sa rehimen ng Iran. At may inaasahan na maaring gumantay sila sa iba't ibang paraan. Kaya kailangan nating bantayan at tingnan kung ano ang kalalabasan nito. Pero tiyak na nandun pa rin ang posibilidad. Sinabi ng mga Saudi sa iba't ibang tao, kabilang ng delegasyong kinabibilangan ko sa Riyadh, na noong ikapito ng Oktubre, 2023 ay malapit na nilang matapos. Ang mga negosasyon ay natapos na pangunahing isinagawa kasama ang Estados Unidos. At ang kasunduang sibil nuklear ay magiging bahagi ng paketeng iyon, ngunit malapit na silang magdesisyon tungkol sa normalisasyon. Medyo umatras sila ng malaki sa nakalipas na 3 taon. Pero sa tingin ko, nandun pa rin ang idea at patuloy na itinutulak ni Pangulong Trump na gawin nila yon. Kaya sa tingin ko, sa puntong ito, kailangan nating makita kung anong mangyayari sa Iran. Sa madaling salita, paano mo inaasahan na haharapin ng Kongreso ang kasunduang ito na ipinadala ni Donald Trump? Magiging napaka-kontrobersyal ito sa Kongreso. Malino na mayroong pag-aalala tungkol sa paglaganap ng kakayahang nuklear. Hindi ako lubos na pamilyar sa mga detalye ng kasunduan, pero nabasa ko na maaring payagan ang pagpapayaman ng uranium sa teritoryo ng Saudi, na hindi kapareho ng balangkas na napagkasunduan noon ng Estados Unidos at United Arab Emirates ilang taon na ang nakalipas. At magiging kontrobersyal yan, pero hindi ganun kadali para sa Kongreso na harangin ito. Sa pagkakaintindi ko, kailangan nila ng isang magkasanib na resolusyon mula sa parehong kapuluman ng Kongreso na maaring iveto ng Pangulo. At pagkatapos ay kakailanganin mo ng 2/3 boto ng mayorya para mapawalang bisa ang veto ng Pangulo. Kaya hindi ito ganun kadali, pero sa tingin ko, hindi ito matatanggap ng maayos. Lalo na dahil sa maraming batikos sa administrasyon at sa pulisya ng Pangulo sa Gulpo at ning marami pang iba. Hindi naman kinakailangang positibo ang pananaw ng Kongreso tungkol sa Saudi Arabia. Kahit na may mga tao roon na pamilyar at sumusuporta sa relasyon sa kaharian ng Saudi. Pero marami ring mga kritiko, kaya magiging interesante itong panoorin. Siguradong tututukan namin ito. Tulad ng dati, pinahahalagahan namin ang iyong mga pananaw ng live mula sa Abu Dhabi, Ambassador Mark Sievers. Maraming salamat. Walang anuman, salamat din.